Muling ipinagpatuloy ng Senate Blue Ribbon Subcommittee ang pagdinig nito kaugnay ng umano'y overpriced Makati City Hall Building 2. Dumalo sa nasabing pagdinig ang sinasabing dummy ni Vice President Jejo Marbinay na si Antonio Tiu. Ibinunyag rin ni dating Makati Vice Mayor Ernesto Mercado sa pagdinig ang iba pang ari-arian ni Binay. Si Haji Caaminio ating tagapagbalita. Muling ipinresenta ng mga complainants ang umano'y maanumalyang paglawak ng yaman ni Vice President Jejo Marbinay noong panahon ng kanyang katungkulan bilang alkalde ng Makati City. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee hinggil sa isyu ng overpriced Makati City Hall Building 2, ibinunyag ni dating Makati City Vice Mayor Ernesto Mercado ang iba pang ari-arian ni VP Binay. Bukod kay Mercado, humarap din sa pagdinig sina Attorney Renato Bundal, Attorney Martin Suvido, ang Secretary General ng United Nationalist Alliance na si Attorney J.V. Bautista at ang itinuturong dummy umano ng Vice Presidente na si Antonio Tiu. Yan ho ang itsura ng exclusive na sa Tagaytay Highlands na tinatawag nating log cabin. Ganyan ho ang itsura ng loob niyan. Sige, paki-run mo lang. Yan ho sulat na naka-address kay Mayor Jejo Marbinay dated 31 January 1997. Sabi po dyan, Dear Mayor Binay, we are pleased to inform you that you have been allocated a redwood type 3-bedroom unit at the Woodlands at Tagaytay Highlands. The purchase price of your unit is 15,600,000. Isiniwalat naman ni Bundal ang mga donasyong natanggap raw ni Binay noong panahon ng kanyang political campaign mula sa mag-asawang James Tiu na kapatid ni Antonio at misis nitong si Anne Lorraine Buencamino. 15 million pesos umano ang halaga ng donasyon. Ipapasabpina ng komite ang mag-asawa para makadalo sa susunod na pagdinig na itinakda sa Oktubre 30. Inusisa ni Senator Alan Peter Cayetano ang negosyanteng si Tiu hinggil sa kanyang pagyaman at sa pagbili niya umano sa 446 million pesos na property sa Rosario, Batangas. Kinwestiyon ng senador ang ownership ni Tiu gayong 11 million pesos pa lamang ang nai-invest niya sa naturang farm na may lawak na 350 hectares. Bakit mo binili yung 150 kung 30 hectares lang naman ang may mangga? Sabi mo kasi para may expansion. Yeah. So, ibig sabihin, yung 120 ang gagamitin mo sa expansion. Yung expansion, Your Honor, doesn't necessarily mean na mango Okay, plantation. so ba't mo binili yung 120? Bakit hindi yung 30 lang na may manggahan? Meron pong asparagus farm, meron pong lettuce production, at meron pong mga struktura na conducive for tourism purpose. 10 lagoon, 10 mansion, 10 halaman ang tatanggalin nyo para lagyan ng asparagus. Hindi, may existing na po, Your Honor. Yes, sa tabi-tabi po, no? Hindi po. Bago matapos ang pagdinig, nabigyan ng pagkakataon si Una Secretary General Bautista na magsalita, ngunit kinwestiyon niya ang paraan ng pagtatanong ng mga senador maging ang isinasagawang pagdinig. Sandaling nagkasagutan sina Bautista at si Senador Cayetano. I have heard 2 witnesses this morning until this afternoon testifying in this subcommittee. Mr. Mercado and Senator Cayetano. Complete with the PowerPoint presentation. This was not an investigation in aid of legislation. Bakit ho merong mga documents? Attorney Bautista, yes, Mr. Chair. Already raised in the jurisdictional challenge, already ruled on. Mr. Chair. Can you react to the Stop Yes. Dog 2016, which made you rise from the chair? Attorney Bautista, lahat Mr. ng Chairman. sinabi, lahat ng sinasabi mo. May I now Because respond? we are pressed for time. We I know, are Mr. using Chairman. this session all 3 o'clock. And that is the reason why I'm speaking. Samantala, formal nang inimbitahan ni Senate Blue Ribbon Committee Chair T.G. Ginggona si Vice President Jejo Marbinay na dumalo sa investigasyon ng Senado. Para sa Telebisyon ng Bayan, Haji Caaminio. Tinawag na kangaroo court ni Vice President Jejo Marbinay ang investigasyon ng Senado ukol sa umano'y overpriced Makati City Hall Building 2. Ayon sa pangalawang Pangulo, layon lang umano nitong sirain ng kanyang kredibilidad. Ang detalye sa ulat ni George Bandola. Daw ang hangarin ng mga mambabatas na nag-iimbestiga laban sa kanya. Ito ang maramdaming pahayag ni Vice President Jejo Marbinay sa pagbubukas ng ika-40 Philippine Business Conference. I will fight these attacks as I have fought other worse attacks. The martial law regime, coup attempts, and persecution from 2 presidents. And I will fight in a fair and just forum in the halls of our justice system in front of the Philippine people. And certainly not in the kangaroo court of the Senate, which has prejudged the case already.
Tinawag pang kangaroo court ng pangalawang Pangulong investigasyon at hindi daw niya ito dadaluhan kailanman. Lalo pat pinapatakbo ng mga tauhan ng Zarzuela ang investigasyon na naglalayon lang daw sirain ang kredibilidad niya. We are treated to the spectacle of a political assassination. Live on national television, every week. The irony is that the Senate Zarzuela is staged by no less than those who have failed in their primary duty to ease these hardships that our people are suffering. And what for? To push themselves to power in the coming 2016 presidential elections at our expense. Sa kabila nito, nanawagan pa rin ang pangalawang Pangulo na huwag sayangin ang mga naipundar ng kasalukuyang administrasyon. Let us not be distracted by the carnival at the Senate. From the work at hand, these problems that I've enumerated are certainly real. And while they fall squarely on the shoulders of some sectors of government, these are problems that we face together and we must solve together. And therefore I urge all of us, even our political opponents, to set aside political differences and address these issues once and for all. Iginiit ni Binay na mas batid ng mga negosyante ang totoo sa kanilang pamamalagi sa Makati. Samantala, nananatili naman daw ang hamon ni Binay kay Senator Trillanes sa isang makabuluhan at patas na debate. Kagabi kasi ay nag-issue ng challenge si Vice President kay Senator Trillanes ng debate one-on-one in a public forum to be moderated by the deans of the colleges of law of Ateneo and UP in front of in a venue and a channel of his choosing ni Senator Trillanes to debate the issues one-on-one. Okay? Bakit si Senator Trillanes? Kasi siya ang nag-file, siya naghayag ng motion para imbestigahan si Vice Presidente. Binabalaan lang namin si Senator Trillanes na wala siyang immunity of suit from suit pag public debate to at even ang playing ground kaya gusto ni Vice President. Bagay na tinanggap daw ng senador. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.